Magandang gabi po, no, sa inyong lahat mga kababayan, no. Ang sagutin ko lang po yung tanong, no, na dumaan sa aking page, no, kung sugo po ba daw si Kibuloy, no, ng ating dakilang ama, no. So ito po yung sagot ko sa inyo na hindi po siya sugo, no. Dalawa lang po ang sinugo ng dakilang ama sa mundong ito, no, sa pagpangaral. Pakatandaan po ninyo kapatid, dalawa lang po, no, sa mundong ito ang inutusan ng dakilang ama sa pagpangaral, no, sangyaw, no. Dalawa lang po ang may karapatan na binigyan ng ama ng karapatan na mangaral. Si Soriano at saka sa Isya si Soriano at saka sa bandang Amerika ay yung kuan ng Adventista, no? Adventista yung pinaka-founder ng Adventista. Pero ngunit po hindi sila di nila ginawa yung kalooban ng Ama. Hindi po nila ginagawa dahil po nagreligion po sila, no? Nagreligion. Hindi po mahigpit po pinagbabawal ang religion po. Sa totoo lang, sabihin ko sa inyo katotohanan. Mahigpit pinagbabawal ng Ama ang pagreligion. Kung ano man ang pangangaral po noong mga apostolis, no, yun din dapat ang gagawin, no. Walang simbahan, pakatandaan po mga kababayan, walang itatayo na simbahan dahil ito ay nagdulot ng pagkakasala ng isang tao dahil sa pira, alam nyo, pira pinag-uusapan na, no. Bawal po magtayo ng simbahan, no. Ang pangangaral lang ng mga apostol, yun lang ang susundin, no. Dalawa po ang pinagkalooban nito sa buong mundo, no? Ang pangangaral, si Soriano at saka yung founder ng Adventista. Ito po ang pakatandaan natin, no? Pakatandaan po ninyo. Yun po ang binigyan ng karapatan. Ngunit po, bakit ko nasabing hindi po sila nagtatagumpay? Hindi po sila nagtatagumpay po dahil nagrelihiyon po sila. Hindi at saka nagtayuan po sila ng simbahan. Hindi po ito pinapahintulot ng ating dakilang ama. Ang katotohanan dito, hindi po pinahintulot ito. Dahil ang gusto ng dakilang ama pangangaral ito, magbahay-bahay po kayo hanggang saan kayo makarating ng bansa. Hindi po ito pinahintulutan ang simbahan po, no? Yun po ang katotohanan. Yun po ang masasabi ko sa inyo, no? Yun po. Kasi po, pag nagbahay-bahay po kayo, may karapatan po kayong humingi ng suporta sa lahat ng napangaralan ninyo. Hindi po magsimbahan, no? Mag-abuluyan. Hindi po pinagbabawal po ng dakilang ama itong ginagawa ng mga taong ito, no? Kaya ginawa itong business. Yun po ang katotohanan, no? Upang maunawaan ninyo na dalawa lang po ang inutusan, no? Inutusan ng ama, usugo. Sa Isya, si Soriano. Sa Amerika, yung founder ng Adventista. Ayun po upang malinawan po kayong lahat, no? Malalaman po itong sila po ay sugo. Bakit po? Dahil dito lang po sa kuwang ito, sa grupong ito, nandito po ang mayroon po itong mga pinagkalooban ito ng banal na espiritu sa grupong ito, no? Yung iba pong sinasabi niyong simbahan dyan, wala po sa kanila ang banal na espiritu. Wala po talaga sa katotohanan po, isasabihin ko sa inyo. Ang mayroon nito, yung Adventista ng banal na espiritu at saka yung kay Soriano, no? Ang mayroon nitong banal na espiritu. Upang maunawaan ninyo po ito, ang kailang grupo lang po, no, ang mayroon nito. Pero yung mismong founder nila po, wala. Bakit po? Sinugo nga sila ng dakilang ama, no? Nakuan yung ano nila na yung pinangaral nila na ipasok, no, na ipasok sa puso ng tao ng pinangaralan nila. Ngunit po nagkaroon ng simbahan, no, nabumuo ng simbahan, no. So doon po nag-umpisa ang pagkasira, no. Pag nagtayo ka ng simbahan, nung mangangaral ka lang ng mangangaral, katulad ng ginawa ng mga apostol, na hindi ka magtatayo ng simbahan, ito po yung tamang pangaral, no. Kaya magtatagumpay ka, no, sa utos ng ama.
Ayun po ang katotohanan, masasabi ko sa inyo. Dalawa lang po, isa sa Amerika at saka isa sa Asia. Yun po ang talagang sugo ng dakilang ama, no? Sugo po 'yan. So ngayon po, ang sabi ng dakilang ama, no? Hindi na po kailangan ninyo, no? Kayong may mga nasakupan na saan kayo na panig, hindi po na kailangan po yung pagpunta ng simbahan, no? Di na kailangan po, di po talaga kailangan yan mga kababayan, upang maunawaan natin lahat. Ang sinasabi ng ama, ibigin mo, no, ng higit sa lahat ang dakila nating ama. Ibigin mo siya ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, no? At ibigin mo ang kapwa mo tao tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po ang sinasabi ng dakilang ama, no? Ito po ang kaligtasan, na talagang ganito po ang ihinayag ko sa inyo. Ito po ang kaligtasan. Ibigin mo na higit sa lahat na ang dakila ating ama sa buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, no? At ibigin mo ang kapwa mo tao gaya ng iyong sarili. Ito po ang kaligtasan. Hindi po ito tinuturo ng mga nangangaral diyan po ang katotohanan. So bakit po pinagbabawal, no, ang simbahan po? Dito kasi po nagkaroon ng grupo-grupo, no? Paksa-paksa o grupo-grupo. Dito nagkaroon ng debate. So dito ang nawawala ang banal na espiritu sa puso ng tao dahil dito nagkaroon ng argumento. Katotohanan po sasabi ko sa inyo, sensitibo po ang banal na espiritu ng Diyos Ama. Hindi ito pwede kung may saman loob ang inyong puso o mayroon kayong ka-debate, ka-argumento. Aalis po sa inyo ang banal na espiritu ng Diyos Ama kung mayroon kayo nito. Yun po ang katotohanan nito, no? Kaya pinagbabawal po ang religion upang pangaralan po ang pinahintulot, pinagbabawal ang simbahan upang wala pong argumento. Ayun po ang katotohanan. Sasabihin ko sa inyo, ang kaligtasan po ang pinasasabi ng Ama na sisiguraduhin ko sa inyo, ibigin mo ng higit sa lahat ang dakila nating Diyos Ama at ibigin mo ang kapwa mo tao gaya ng iyong sarili. Yun po ang kaligtasan mga kababayan. Yun ang pinasabi ng Ama talaga, na ang kaligtasan ayan lang po. Huwag tayong kahit saan tayo bubuklat ng Bible, kasi ang kaligtasan po ay sinasabi na ng Ama na ganyan ang kaligtasan. Ayun po ang katotohanan sa sinasabi ko sa inyo mga kababayan, no? So ngayon, tungkol sa pag-ibig, kung paano natin ibigay ating dakilang ama, manalangin tayo sa ating kwarto, sa loob ng kwarto natin, araw-araw, no? I-lock natin yung ating kwarto, makausap natin ang dakila nating ama, no? Malalaman na ninyo kung ipagkaloob sa inyo ang banal na espiritu ng dakilang ama, kasi mahinahon na kayo kung makarinig kayo ng chismis, no? Iiwanan nyo ito, hindi kayo gustong makinig nito, no? So yun po, no, kasi ito po ay walang kwenta sa dakilang ama. So malalaman nyo pag sa inyo po ang banal espiritu ng dakilang nating Diyos Ama, basta't makarinig ka po ng masama, bigla kang tatanggalin nito, no? Aalisin ka, no? Halimbawa may grupo kang nakarinig ka ng mga chismis, no, na napuntahan mo chismis, o nagmismo nagkwento ng tungkol sa kapwa mo tao, no? Pahintuin mo siya, kasi ganyan ang may banal na espiritu ng Diyos Ama. Kasi pag misis mo nagkwento tungkol sa kapitbahay mo, tungkol sa mga kapatid mo, so dito mo malalaman nandyan sa iyo ang banal na espiritu, dahil pagpasok mo ng misis mo na ganito ang kapitbahay mo, pahintuin mo na kaagad yan, dahil alam nyo ko pong bakit ang banal na espiritu nagbabawal sa inyo ang ganyan, dahil walang pupuntahan yan kundi kasamaan, no? Yan ang katotohanan. Sisikapin ninyo po, ito po ang sinasabi ko sa inyo, dahil ang kaligtasan ay dalawa lang inutos, ibigin mo lang. Puro pag-ibig ang kaligtasan po. Dalawa lang po ang inutos ng dakilang ama, ibigin mo na higit sa lahat ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa mo ang ating dakilang ama, at ibigin mo ang kapwa mo tao. Ayun po ang katotohanan, no? Ang pag-ibig po, sasabihin ko po sa inyo, ang pag-ibig po ay ito po ay napakalawak,
bukas ng Biblia dito dahil sa tungkol sa pag-ibig. Dahil ang katotohanan, isasabihin ko sa inyo, hindi po no dapat mong pagtsismisan no ang inyong kapitbahay o kapatid no, dahil po ay wala pong nakakalamang sa atin. Parehas po tayong ginawa ng ating dakilang Ama. Bakit natin sila pag-usapan? Tayo po ba ang gumawa sa mga kapitbahay natin, sa mga kapatid natin? Hindi po. Tayo po ay ginawa na lahat ng dakila nating Ama. Wala pong lamang sa atin, mga kapatid. Tandaan po ninyo yan. Kung ang nasa inyo ang banal na espiritu ng ating dakilang Ama, kung masamang salita, mararamdaman ninyo, hindi na kayo umaalis na kayo rito, hindi na nyo ito kailangang marinig, no? Kasi ano talaga yung napakasakit sa inyong pakinig o sa damdamin ninyo ang mga ganitong usapin, no? Pangalawa, pag si Mrs. mo, kasi si Mrs. mayroon talagang, kung saan si Mrs. pupunta, mayroon talagang dalang balita yan. Galing kung saan-saan yan, no? So ngayon, pag si Mrs. mo, kasi mga kabayan, pag nasa iyo ang banal na espiritu, pag ganyan, open na lang Mrs. mo, nagbanggit na ng lalo sa kapitbahay o sa mga kapatid mo, so di na maganda pupuntahan yan. Hindi po dapat pag-uusapan natin ang ating kapatid o ating kapitbahay. Bakit po? Wala nga pong lamang sa atin. Pares po nga tayong ginawa ng ating dakilang Ama. Hindi po, pantay po talaga tayo. Wala tayong karapatan na pag-uusapan sila. Ayun po ang katotohanan, mga kababayan. Upang maunawaan ninyo, sasabihin ko sa inyo, hingiin ninyo sa ating dakilang Ama ang banal na espiritu. No, dumalangin kayo sa ating dakilang Ama at hingiin ninyo po ang banal na espiritu ng dakilang Ama na mapasa inyo ito, dahil po ito ay magdadala sa atin ng kaligtasan. Pag nasa sa inyo po ito po ang magdala sa atin ng kaligtasan, dahil ito po nga, mga kapatid, mga kababayan, ang may dala sa ating sarili. Ito ang may dalang control, no? Ayun po ang katotohanan. Upang makontrol po, magkakaroon po ng kontrol ating sarili, sikapin natin ng ating ang banal na espiritu mapunta po sa ating puso, no? Papasukin natin ang ating dakilang Ama sa ating puso, papasukin natin ang ating Panginoong Emmanuel, no? Mesiyas, no? Sa ating puso, papasukin natin ang banal na espiritu. Higit sa lahat po, ito po ang magdala ng kontrol. Mga kababayan, pag wala po sa inyo ang banal na espiritu, wala po kayong kaligtasan, dahil wala po talagang kontrol ang tao, no? Yun po ang katotohanan. Uulitin ko po, pinagbabawal po ng dakilang Ama ang pagrelihiyon, dahil dito po nagkaroon ng argumento na wala sa inyo ang banal na espiritu. Yun po ang katotohanan. Bawal po talaga ang religion. Kasi noon pa yan sa panahon ng mga apostolis, no? Walang religion na itinayo. Mayon po ang katotohanan, mga kababayan, upang maunawaan ninyo ito. So ganun, no? Yun lang, hanggang dyan na lang po, no? Ang aking masasabi sa inyo. Sana tapusin niyo po ang video na ito, no? Upang maunawaan niyo kung ano ba talaga ang habol natin sa mundong ito. Hindi natin kailangan ang marami bila. Ibigin lang po natin ang ating kapwa tao, no? Higit sa lahat ating dakilang Ama at ating kapwa tao. Ang pag-ibig po, napakalaki saklaw nito. Huwag tayong gumawa ng masama. Gawaan man tayo ng masama, huwag tayong gumanti. Lahat yan ang sa pag-ibig po yan. Yun po ay bunga ng pag-ibig. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. So, babay na po.